in a dysfunctional state. Diyan ako galit. Itong mga human rights, itong mga putang inan to, ang binibilang lang nila ang buhay ng isang kriminal na lumaban. Maraming namatay dahil lumaban kasi papatayin talaga sila ng pulis pagka lumaban. Ngayon, yung hindi pati yung kasali na yung mga patayan na wala naman tayong pakialam. Kagaya niyan binabalot ng plastic, lagay sako. Ibig sabihin yan, may galit yan. Ang pulis walang personal na galit sa mga durugista. Pero ang pulis, ang order nila galing sa akin is to destroy the apparatus. May pasahan yan eh. May magdala dito, pasa doon, tapos mga runner dito. It is an apparatus really which is very hard to crack. Yan ang hindi naintindihan itong mga putang inang bobo na it does not end with the family or the drug or the runner sa drug. Kasi yun, poser yun, no? May problema rin sa pamilya yun. Pag isa-isa nagloko na at hindi ko na-control itong generation ko sa panahon ko, delikado na ang Pilipinas. Magbasa kayo ng mga libro about the countries of South America. How lahat ng bayan tinamaan doon. Doon, mayor, inauguration niya sa umaga, pagkahapon, patay na. Ganong kalala noon. Kaya wag ninyong, kayong lahat dapat, kayo na mismo ang maghanap at pumatay ang mga durugista na yan. Kaya kung tatay ka talaga, unanay ka, wag kang pumayag na ikaw lang ang mag-suffer dito sa mundong to. Kung ako ang tatay, tapos ang anak ko nabuwang, ang anak ko magginastos, di ko nga pinapakagat ng lamok, tapos nung high school, college, pakainin mo ng, pahititin mo ng shabu, tapos mabuang. Anong kasalanan tatay pati nanay nila, bakit mo gawin sa kanila yan? Huwag na yung batas-batas, huwag na yung Diyos-Diyos. Simple lang ang tanong ko, who gave you the right to manufacture shabu and to sell it to my children? Sagutin mo nga ako. Kaya sabihin ko sila, dilimmat, huwag na tayo magpatayan. Give me a good answer. Anong nagawa ng mga tatay pati nanay nito sa iyo? That ikay magmanufacture ng shabu at ipakain mo sa mga anak ko tapos sisirain mo ang buhay nila pati buhay ko. Pag batanda na ako, hindi na ako makabili ng medisina. If I get old and I cannot buy my medicines, and even to spoon fed, muhangot og lugaw sa akong baba. Sana. Ganun tayo eh. Inalagaan tayo ng mga nanay pagtatay natin. Pagtanda nila, alagaan natin. Paano ka mag-alaga ng putang ina kung ganun sisirain mo yung mga bata? Animal kayo, papatayin ko talaga kayo lahat. Tayong ganun. Ayan, media, wala pakialam. Sabi nila, ako daw pinaka-unpopular sa international press. Wala akong pakialam, putang ina ninyo. May problema ako sa bayan ko. I'm sorry, I'm not adept in Tagalog. I'm not that good at kami yung mga taga Davao, salo kasi kami. We can talk we can understand late na waray. Pareho man kayong lahat. Can understand kasi Davao halo-halo. Nakakaintindi kami ng pagsalita ng Tagalog but not really so fluent, not articulate as so I shift to English. So I cannot express it neither in Waray. Alam ko sa Waray kalipay. Waray sapi. Yan ang away ko dyan. Hindi dahil na gusto akong pumatay. Tignan mo yung pulis. Tapos human rights. Paano yan? Hindi mo nila binibilang ang pulis pati sundalo na matay. Cotabato, 8, 2 sundalo, 2 pulis, 8 ang wounded sa drugs. Yung
2 weeks ago, napunta ako doon sa Taguig, yung si Mark. Saan yung, hindi ko naman lahat ng pulis na Taytay. Sa, yun, matino rin na tiyaga. Binaril. So. Kaya, yung pulis, kaya mga pulis, huwag kayong matakot. Basta ito ang order ko. Arrest means you overcome the resistance if there is any. Paano mo, the arrest means utosan ka ng judge, may warrant, dalhin kita sa istasyon, itong warrant. Now, you must place the person you are arresting in your custody. So, dapat walang, talaga siya pumalagi, siya lumaban. If he's not supposed to fight with you, you have to place him at within your control so that you can bring him to court. That is what the warrant says. But if they resist violently, maski hawak niyan tubo lang, pag tumaang ulo man sa sabog yung utak ko, you'll go for it, you really kill them. Wala, suportado ko kayo, walang makulong sa inyo. Sigurado yan, walang makulong sa inyo. Hindi ako papayag. Ngayon, kung tatlong asawa mo, dagdagan mo ng isa, magkaso ka, ikaw ang paluin ko ng tubo. Gano'n yung pulis. Kasi sige, standby dyan sa mga barbar. Kaya yung magaganda dyan sa bar, kanila. Maya-maya, asawa na. Dalawa-dalawa. Para rin kayong mayor ng Davao noon. Noon man yun. Hindi naman ako mayor. Totoo. Yung mga sundalo pa talaga. Trabaho lang kayo. Huwag kayong matakot. Akin yan lahat. At the end of the day, akin yan. Kaya pag ginagawa ng judge, ikaw sabi mo, judge, hindi ako. Duterte yan. Si Mayor, wag ako kasi sinunod lang namin yung utos niya. Bakit pimatay? Lumaban eh. Ano mo naman, judge? Gusto mo ako ang mamatay? Kaya kayo mga drogista, bilang talaga ang buhay ninyo, ang araw ninyo sa mundo. Maabutan ko rin kayo. Sa karami kong pulis na maipadala dito na sekreto, wag na lang dito kasi kilala ninyo, pwede kayong umiwas. Magpadala ako ng mga 10 dito, sabihin ko sa inyo, ang yayaman dito, hindi kayo, lalo ng pamilya ng sundalo o pulis. Ang yayaman dito, ang punerarya. Sa totoo lang. Kaya huwag ninyo ang bullshit na human rights. 3 million addicts, madala mo ng drama yan, plus 600,000 all over the country. And you think that number is a joking thing? Madala mo pa yan sa araw-araw na aresto tapos dali mo sa korte. Basta may hawak ka ng shabu. Pag inaresto ka, magpakamatay ka na lang. So, kayo nga iwan dyan nakikinig, talagang mamatay kayo. So, yan ang kapalit dyan. Yan ang kapalit. Kaya maski anong sabihin nilang human rights, I will not allow the Philippine society to deteriorate under my watch. Kasi kung hindi ko kaya to, wala ng tao ngayon makita mo sa politika, sa stage ngayon, tingnan mo kung sino. Kung hindi ko ito matapos, walang makakatapos nito. O kawawa talaga mga bata niyan. Ang apo ninyo ang kawawa. So, baski yan na lang, kontrabida ako, talagang kontrabida naman ako. Kaya ang tatay ko noon, sabi niya, hanggang pantalan ka lang. Tapos sabi ng nanay ko, nung pinaluhod ako, narinig mo tatay mo? Ano sinabi siya? Pantalan lang ako. Di ikaw, pantalan. Okay mo lang, basta bayaran ako sa kinarga ko. Ganon, bantay kayo, kaya ang utak ko, utak pantalan. Baka sabihin niyo,
Buti ang formal, lalo na kung may pare. Oh, ayan, medyo, kaya ko ito pinili, alam mo bakit? Marami nito eh. Ano to? Anong brand itong yawa na ito? Kasi sa eskwelahan namin to eh, ang logo. Hindi, Giordano. Yan ang ano niya, kinakaw niya yung logo. Ito man ang logo namin, San Beda. Lion. Kaya kayong mga ano, kakainin ko kayong mga putang ina kayong huminto nga kayo dyan. Kaya ko sa inyo, talagang wala kang at the end of the day, pagkatapos ng araw at sunset, hindi tayo magkaintindihan dito, patay ka. Kaya ako nandito to impress upon you yung importance ng drive ko. Saka it pains me deeply to see a person dying in the fulfillment of his duty. May kwento ako ngayong araw ng kagitingan ngayon eh. Sabi ko, ang unang sinabi ko, nung maliit pa ako, lambas ng istorya. I did not read today's newspaper, but sa aeroplano binasa ko. Nandyan yung kay Justice Abad Santos. He was the Chief Justice of the Philippines Supreme Court with the Japanese came. Tapos pinapili siya to swear allegiance to the Japanese flag or he will be beheaded. Tapos sabi ni Abad Santos, okay lang, I will not. May anak niya umiyak. Sige na pa, wala naman tao dito. Dinala sa Malabang, Lanao eh. Sabi ni Abad Santos, sa anak niya, umiiyak yung anak niya. Sabi ni Abad Santos, bakit ka umiiyak? Bakit ako patayin? Bakit lahat naman tao mamatay? Baski saan ka pumunta? But you know, not every Filipino is given the chance to die for his country. Your husband, Gary, died for his country. Hero yan siya. Hindi lahat pwede. Di ba tayo lahat polis magipaglaban sa mga masasama? Army. Yan sila mga pinakamalapit maging hero. Hero talaga. Ako, mga hero, tigmura mo lang ako. Yan lang maabot ko, putang ina. Pero galit ako. Kaya destroy the apparatus of kung hindi kakainin yung anak natin, pati yung next generation. Hindi ako papayag na ganun ang laro. I will not allow it to happen, said during my presidency. Yan ang deal natin dyan sa either you stop or you die. Period. Kaya yung mga ninja, tawag na yung mga police na scalawags, hanggang ngayon hindi nag-surrender, pinapatungan ko yung ulo nila 2 million each. So kayong mga kapwa pulis, walang ano yan, diretso bigay ko sa iyo. Yung mga pulis na tumatago dahil ng mga ninja, unahin ninyo. And you will have 2 million plus bagong baril. May pang-honeymoon ka na. Total, pinili natin yan eh. I know that paski sa akin, sweldo ng presidente, 130,000. Alam ko lang, hindi ako tumakbo. Going ko lang clerk. But since I have to go back now because I'll be spending the night with the soldiers na yung tinamaan, paa, inaayos pa na, nakakast. Any question from the media, Action 5. Sir, good afternoon. Sir, about the Odicta couple, sir, is it true that... Odicta? Yes, sir. Yun ang They were just drug lord. this morning, sir, and... Patay? Yes, sir. Is it true that they were supposed to surrender and go to Kurame to give a matrix for those people involved in drugs, sir? That is not my problem. He is wanted and is the #1 drug lord. Talagang drug lord ito. And I just was informed early this morning that yung Odicta
couple, mag-asawa patay. Sa pantalan ata inabutan. Wow. So, I cannot say anything. Good or bad, wala ako kasi yan ang pinili niya eh. He was corrupting everybody, lahat, pati yung mga governors. May isang gobernador dito sa Visayas na I named him before. Kung you do not believe me, go to Cebu and try to get a time to talk to him. Wala kang pati ang salita niya umiikot sa he's already dysfunctional. Yang udikta was really being hunted sa Iloilo. Siya yan ay number 1. Inabot talaga siya ng malas. Sinong gustong sumunod dito kay Udikta? Bakante ngayon. Patay na raw. Sir, follow up on Secretary De Lima. She recently mentioned that the matrix you've shown to the public was a basura, and she reiterated that she is 100% innocent, sir. Thank you. Ang driver niya nandoon sa Matrix. The secret of it all is yung driver niya. Kaya yung driver niya ang may koneksyon sa loob. That is why sa loob, saan ka makakita dito na preso na may nightclub, may banda, makabili ka ng babae, pwede, papasukin lahat. Kung ako ang preso, bakit pa ako lalabas? Nandiyan na eh. Explain to me yung behavior. So yun, mag-explain ka muna sa behavior mo, sa pagkababae mo. Is senator? Ayan, tingnan ninyo sa ano. Nandiyan, may lumabas na naman. Uy, sino ka, ma'am? Bago ito. Good afternoon. I'm Rida Reyes po from GMA. Sa Maynila? Yes, sir. Kalawaray ka. Sir, tanong ko lang po, following yung kaninang statement ninyo or kanina po in-address nyo mismo sa Chinese ambassador para ipakiusap yung Chinese fishermen. Sabi po niya, sumagot na siya kanina, sabi niya po, he's open for discussions daw in letting Filipino fishermen sa Panatag Shoal. Well, they're having discussions backdoor channeling with President Ramos. I really do not know what's the deal or what is being talked about. It would be either presumptuous of me to say anything that I have not cleared with the President Ramos. He might have a lot of the wherewithals, pero ako wala, hindi pa kami nakita. So, they're still talking. Akin, diniritso ko to lang, nandoon na eh. Sabi ko, nandiyan ka na lang rin, Ambassador. Wala man tayong away, bakit hindi mo payagan you have heard andoon ka pala? Kanina? No, sir, I was monitoring po dito sa Samar. Sir, another topic lang. Following yung release ng publication ng MASA, can we expect also to hear your voice regularly sa meron daw pong nationwide naman radio program to be hosted by you? I used to do that when I was mayor. More than almost 20 years with ABS-CBN. But of course, wala na ngayon kasi yung presidente na marami kasi akong trabaho talaga, totoo lang. Sa trabaho ng presidente. Para kang clerk. Yan talaga, clerk. Pag-solve ka ng problema ganito, yan lang. Papel tapos hindi ka makalabas. Hindi ka makalabas ng Malacanang. You go out and you create a huge traffic problem for everybody. Nahiya ako kasi mga 20 minutes before magdaan ako, clear na yan, pati yung kanto sarado na. So, the traffic piles up at the back. Once you zoom in, pagdaan mo, pass by, they begin to mingle again, and sometimes, marami tuloy magbabanggaan. It wreaks havoc to the day's mobility. Bago ka lang, ma'am, sa GMA? Hindi, sir. Hindi makita nakita, baka nagsuot-suot ka lang dyan. Hindi, sir. May mga assigned kasi po na reporters eh. Thank you, sir.
Ano, may sinakyan kayo? Chopper? Hay naman mo. Sumama ka na sa amin. Kaibigan ko yun. Nagluloko lang ako. I'm fun to do that, but you think that flirting, no? That's myself, actually. I do that even to my teachers. Any more questions? Do I hear somebody from the other network? Yeah. Kindly. Ano ka man? Sir, magandang tanghali po sa inyo. Ako po si Reggie Marino po from 90.1 Star Radio Catbalogan. Local announcer lang po. Sir, matanong ko lamang po yung reaksyon ninyo sa naging pahayag kamakailan ni Senator Laila de Lima hinggil dun sa panawagan ni Speaker Alvarez na hindi po siya interesado at hindi po siya haharap sa gagawing pagdinig ng Kongreso. Ano po ang reaksyon niyo dun, sir? You cannot compel anybody, not a senator actually. If she refuses, you can cite her for contempt. But the problem is just the immunity for the time being, that she is a senator and Congress is in session. But nobody can force anybody just to be there to bear witness to what's going on. Parang ganon, no? Pero with the kind of pati ako kung ako sir, I'm not being anong tawag dito. But if I were her, look at the, may nadagdag na naman doon ngayon. Pero wala kaming pakialam yan. That's not our work. That is their work. Sinadya niya, nagkumpiyansa sa yan. It's all over town. Yes, wala na. Kayo, wala na. Kaligado. Yo. Kalika. Musalita ka. Ini nga problema, dedicated ini nga presidente naton. Ang ginyakan na aton presidente, very good, good, ang iya pagyakan. Kay pagproteher niyan nga tanan nga mga magraot na ginbubuhat ang Pilipinas. Sanit ako biliba kay presidente naton. Amo pala ini ang presidente na nagbisitan mga patay. Dila ito kay Intermes. Nagtinurukan sa ka Manila, Hirakusoy, bata-bata ako, Hiratolentino. Ang vice ni Binay, Himanahan, kami ito. Dito, susumat ko iyo, ang mga senador, mga sangkay ako, daradara kanito ng mga restaurant. Ibalite, Abrigo, yan siya. Nangingilala ka mong ito, mga congressman. Ito, nga atong mayor, nakilanan ni sa Manila. Maupayan serbisyo ito, waray trampa. Sanglit, pinadaog. Pinadaog ito. Basta ang tao, waray trampa. Maupayan I administrasyon I have the list now. I lost it along the way. Oy, susumat ko iyo. Ita kaedad yan na 95 na. Wala. 5 more to 100. Say that? Sige. Dito veterans. Hindi, Magyayakap may announce ako sa kanila. Yung papel, it was handed to me earlier. Mayor Duterte. Amon. May inaprubahan kami na almost 4 billion, 3 billion is yung mga veterano, pati kanina ko lang binasa. I love you man itong sinabi niya dito. Ito.
Tama, sinabi niya, she was there sa the sons and daughters of the veterans of World War. Pinaprocess, baka sabihin niya, it's 4.6 billion lahat. Kayong mga retirees, 6 point i-follow up lang ninyo. Hindi, wag na kayo mag-follow up. Para magbiyahe-biyahe pa kaluoy. Well, I'll task the DILG. Ikaw na lang, sabihin ko kay Jok, idiretso na kay Sueno, para kayo na lang kayo ang grassroots. Kayo ang grassroots nga, andiyan, mayroong governor, mga, just in-approve namin last week yung 4.6 billion. Yung arrears na hindi nila nakuha, makukuha ninyo yun dito sa yung mga veterano, tapos yung mga byuda na. Yes sir, malaki ang respeto ko sa iyo. I said, you're the heroes of our country. Yung mga byuda, tingnan mo ang tao na nagmamahal ng bayan niya. Talagang galit. Ako, bayan, pati yung mga magaganda sa bayan natin. Sana yun. Kaya siguro I have to pass by, I don't have to pass by Tacloban. Why? Yung wounded. So I have to pass by, bigyan ko rin tulong, same. But let's say, it's about 150 ata. Sa opisina ko. Wala yan sa, iba yung sa polis. Ng akin lang, just to, gumagastos talaga ako para tulungan yung mga taong na sagasaan sa kampanya to. Pero huwag kayong matakot. Kung ano lang ang problema ng polis, sabi mo kaso sa'yo. Hindi sa panahon ko, hindi ako papayag. Pero kung magkapayag man, tiisin lang ninyo. Tapos ako na ang bahala. Basta dito sa kampanya to, kailangan tapusin ko ito. Maniwala kayo, kasi nawala akong nakita dyan ngayon sa mga politiko na kaya nilang. Sino man? Okay? Turo kayo ng pagiging presidente dyan na lalaban ng sapakan dito sa mga Durugi. Pati Abu Sayyaf. Yung grupo, kayong mga komunista nakikinig, sino NPA dito? Marami man talagang samar. Hands up. Wala na yung mga akong labon pagtalikod, sundalog, pulis, makibaka, puro yung pangitag baka, di ila-ila. So we're having peace talks. I hope that you honor the ceasefire. As we are, wala ka nun. But I do not believe in that na may teritoryo hindi makapasok ang. I do not believe in the theory that just because there is ceasefire, that there is an area where the soldiers or the police cannot enter. That is not, I do not deceive you. Government has every right to put the police and the military in any area of the Republic of the Philippines. Buti ang klaro tayo. Huwag na tayo magpatayan, basta pag magkita tayo, sigaw ka agad. NPA ako. Ay bakit ikaw lang ba, pati ako? Well, I am sad that we have lost Gary. But I am happy also that I met you and maybe you can relay this message to all. Masakit talagang may mamatay sa pamilya. Totoo yan. It's not easy. So, better, nandyan na yung delikadong lugar. Meron naman dito tama pati mali na daan. Kayo. Gusto mo ng mali, disgrasya ka talaga. Bakit hindi ka madisgrasya? Karaming pulis pati military. Patay. Buti kung IPA ka makatakbo-takbo ka sa bukid. Pagdating doon, patayin ka rin ng IPA. Galit rin yun doon sa droga. So,
Ma'am, I leave, I share your grief, but rest assured that I would say an assuring word with you. Care is the word. We take care of yung mga kapatid ng asawa mo. Salamat po sa inyong lahat. Yeah. Yes, sir. Mr. Patrimonio. Yes, sir. World War veteran. Yes, sir. I know I you, shall- really. 42 years in your service in Davao. Yes, sir. I know you. Tuloy tayo?